Hello mga kapatid, magandang gabi ho. Salamat sapagkat nakita ho ulit tayo sa gabing ito, and we would like to thank the Lord for the opportunity once again. Kamusta po maghapon nyo mga kapatid? I hope okay lang po tayo, na meron pa rin tayong lakas na galing sa ating Panginoon. Salamat sa kanyang patnubay sa maghapon. Nakakatuwa ho kasi makita mo yung galaw ng Diyos sa buhay natin bilang Katoliko Opo. At posible pala na mangyari sa atin yon sa araw-araw. Ang mahalaga lang na tayo ay conscious sa kanyang presensya. Opo. Tayo po'y manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat sa nagdaang maghapon sa amin, sa inyong pag-iingat, sa inyong gabay. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Salamat sa inyong patuloy na patnubay sa Banal na Espiritu. Kay Mama Mary for guiding us and praying for and with us. Salamat po sa inyong patuloy na pagkilos kay Santo Papa Francis sa kanyang sitwasyon. Maraming salamat po dahil ang gabing ito ay gusto naming ipagkatiwala sa inyo. Maraming salamat, Ama, sa lahat-lahat na itinawid nyo kami sa maghapon. Maraming salamat po. Kami nagdadasal sa aming pag-usapan sa gabing ito na sana ho ay makatulong ito ng malaki sa aming buhay, pananampalataya. Patuloy namin makita sarili namin ho sa liwanag ng inyong salita. Just want to thank you, Father, for everything. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat sa buong Catholic community nationwide. Samanawa tayo ng Panginoon, mga kapatid, sa gabing ito. Maraming salamat po for joining sa ating evening broadcast na Experiencing Breakthrough, Usapang Katolisismo. Babasa muna ako ng ilang talata dito sa Book of Psalms, chapter 111, 1-3. Ito pong sabi, mga kapatid. Ito po ay Taglish na Biblia. Buong puso akong magte-thank you kay Lord, kasama ng matutuwid, kasama ng mga tao. Ang galing ng mga gawa ni Lord. Lahat ng natutuwa doon. Pinag-aaralan yun. Ang mga ginagawa niya, talagang dakila at marangal. Matuwid siya at hindi yon magwawakas. Ang ganda po ng pagkakasabi rito, mga kapatid, ng sumulat. Na buong puso daw siyang magte-thank you sa Lord, kasama ng mga matutuwid, kasama ng mga tao. Tapos sinabi niya rito, ang galing talaga ng Lord. Lahat ng natutuwa doon, pinag-aaralan nila. Okay. Ang mga ginagawa niya talagang dakila at marangal. Matuwid siya at hindi yun magwawakas. Ganyan po ka-espesyal ang Diyos natin. He works sa mga mysterious ways. Hindi natin mag-gets minsan yun pero maraming salamat. Napakabuti ng ating Panginoon. Mga kapatid, kayo po ba ay aware sa mga lumalaganap ng mga fake news patungkol sa ating Santo Papa? Ako po ay nagbigay ng dyan sa ating Facebook na nag-post po ko kanina nang sabi ko mag-ingat po tayo sa ating mga nakikita sa social media kasi may mga tao po talagang walang magawa Buhay pang Santo Papa, pinapatay na ho nila. Ganyan ho ka-frustrated ang mga laban sa Katoliko. Opo. Kaya sabi ko, mag-ingat tayo sa kaka-repost ng mga bagay-bagay na nakikita natin. Kung gusto nyong makatiyak ng isang reliable na balita, puntahan nyo ang Vatican News. Okay? I-type nyo yan, Vatican News. V as in Victory, A-T-I-K-C-A-N, Vatican News. Type nyo, lalabas yan.
nandun yung simbolo ng Vatican sa Roma. At yun ho yung reliable na balita. Dito ho ngayon, nasa tapat ko yung article ng Vatican News. Ang sabi po ron, Pope Francis had a restful 10th night in the hospital. Nasa ospital pa Santo Papa, according to a statement published on Monday morning by the Holy See Press Office. Ang sabi po sa statement, the night went well, the Pope is left and is resting. Okay, makikita natin dito sa article, ang Santo Papa nasa ospital pa. Siya po ay nakatulog ng maayos. Siya po ay nagpapahinga. Sino po ang nagsabi nito? Kaninong galing po itong statement na ito? Doon sa Vatican mismo, sa Holy See. Yung C dito, SEE, Holy See Press Office. At ang sabi pa ng statement, the Pope, referring kay Pope Francis, is receiving treatment for double pneumonia. Okay, siya ay nasa ospital, nandun pa rin. At sabi rito, siya po ay ginagamot. Meron treatment na ginagawa kay Santo Papa. At ang kanyang problema po ay double pneumonia. Binanggit po yung ospital kung saan po siya nandun. Doon po sa Gemelli Hospital. Doon mismo sa Vatican. Mga kapatid, may nakita akong article kanina na patay na daw ang Santo Papa. Now, maraming nagsasabi sa akin, ano ba ito? Totoo ba ito, Brad Calix? Kaya ho ko nag-post kanina. Huwag ho kayong basta-basta magre-repost. Delikado po yan. Magkakaproblema po kayo dyan. Marami pong mga walang magawa ngayon sa social media. Pinag-iinitan po ang Santo Papa natin. Mag-ingat kayo mga kapatid. Ito'y pakiusap mula kay Brad Calix. Kung gusto nyong matino na balita, straight pumunta kayo doon sa Vatican News. I-type nyo yan, punta kayo doon sa website, type nyo yan sa inyong mga laptop, sa inyong mga cellphone, lalabas yung balita doon. At huwag na huwag kayong basta magre-repost. Pag hindi kayo sigurado sa source ninyo, huwag ho kayong basta magre-repost. Pag sinabing repost, nakita mo, kinopya mo, inilagay mo sa wall mo. Delikado po yan. Opo, huwag po natin gawin yan. Maski na, marami kasi sa social media, maraming gumagawa po niyan. Kaya minsan nakala mo, tama yung article. Pinasa mo ngayon sa mga tropa mo. Ano nangyari po nung pinasahan mo sa kaibigan mo? Di nagkagulo-gulo na po tayo. Now, ang babalikan niyan, sino ang unang nagpasa niyan? Delikado ho yan, huwag kayong magbiro dyan. Huwag kayong magbiro na mag-repost. Kung hindi kayo sigurado, tumigil po kayo. Okay, pabayaan nyo yan. Hindi kayo sigurado dyan, lampasan nyo yan. Huwag kayong mag-dwell dyan at ipasan nyo. Ilalagay pa ninyo sa GC natin. Huwag kayong maglalagay anything ha. Huwag kayong magpo-post basta-basta po mga kapatid. Ito po ay babala po. Lalo na pagdating kay Santo Papa. Napaka-espesyal na tao yan sa atin. Ang Santo Papa. Irerespeto natin yung kanyang privacy. Actually, wala ngang privacy ang Santo Papa eh. Okay? Kaya lang may mga nagbabalita na hindi po accurate. At para ho makatulong tayo, bantayan natin ang social media ha. Huwag kayong basta magpasa, magtanong muna kayo. At antayin nyo ang tamang sagot. Mag-antay po kayo. O ayun. At least maliwanag na. Maganda po magdasal tayong patuloy kay Pope Francis na Lord willing po makaka-recover siya kaagad. Kasi ang dami nag-aantay sa kanya eh. Yung mga pang-araw-araw na audience niya doon sa Vatican mismo, maraming bumibisita kay Santo Papa eh. Marami siyang magagandang encouraging words. So, mula pa sa iba't ibang bansa na mga bumibisita po sa kanya.
para pakinggan lang yung kanyang sasabihin. So ipagdasal po natin mga kapatid ha. Alright, diretso na ho tayo. Let's have a quick review. Sinisiris natin yung katekismo ng Iglesia Katolika. Now, tandaan nyo, meron tayong goals dito sa ating pag-aaral po, lalo na sa gabi. Una, isa sa mga goals natin, number 1, to have an informed mind or minds. Mahalaga sa Katoliko, alam mo, na-inform yung mind mo. Paano ka ma-inform kung hindi ka ma-interesado? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ano ba nangyayari sa broadcast? Iba yung broadcast sa umaga, iba yung pinag-uusapan sa gabi. Opo. Hindi lang informed minds. Pangalawa po, gusto natin mangyari na sama-sama tayo na mag-grow tayo. Meron tayong growth. Growth saan, Brad Calix? Sa ating personal walk with Jesus. Tandaan nyo, ang sentro ng Katolisismo, hindi kung sino-sino. Ang sentro natin si Jesus Christ. Okay? Sa Kanya tayo mananagot balang araw. Pag namatay ka, personally, haharap ka kay Jesus Christ. Magbibigay sulit tayo. Pangatlo, hindi lang informed minds. Pangalawa, growth yung ating paglago sa atin pong personal walk with Jesus. Pag sinabing walk, ito yung lifestyle mo. Pangatlo, yung may maturity tayo. Siyempre, ina-expect ng Lord kapag lumalago ka sa pananampalataya, sa iyong personal walk with Jesus, nagmamature tayo. Bahagi ng maturity, meron ka humility, kapatid. Yan ang gusto nating makita sa Katoliko itong 2025. Ika-4, meron na inform na yung minds mo. Nag-grow ka na kay Lord. Proseso yan. Yung maturity, process din po yan. Yung humility, ganun din. Ika-4, dapat mag-lead ito sa ating pagsamba sa ating Diyos. Pagsamba sa ating Diyos. At ika-5, yung paglilingkod natin. Yan po yung 5 na goals natin sa kada pag-aaral natin, lalo na pagkagabi. Number 1, to have an informed minds. Pangalawa, meron tayong growth, yung ating personal walk with Jesus. Pangatlo, yung ating maturity na merong kasamang pagpapakumbaba. Ika-4, worship. Ika-5, yung ating paglilingkod. Now, etong 5 na goals na ito, mga kapatid, makakabuti kung makikita rin sa atin yung theological virtues na faith, hope, and love. Bakit theological virtues? Kasi galing sa Diyos yan eh. Ang banal na Espiritu yung nagpapalakas ito sa atin. Etong mga virtues na ito, etong faith, hope, and love na ito ay ibinigay sa atin to, mga kapatid, sa mga Katoliko. Nang ikaw ay nabinyagan, sakramento ng binyag, or baptism, the sacrament of confirmation, di ba? Kumpil sa Tagalog yan kumpil. Saka yung Eucharistia. Do sa pagkay kinumpil ng bishop, pinagtitibay ang iyong pagiging Kristiyano. Ikaw ay misyonero. Yan po yan pagka nakareceive ka ng kumpil sa simbahan Oo, na sinasabi ng bishop, missionary ka, tumayo ka bilang sundalo, ipaglalaban mo ang pananampalataya laban sa mga anti-Catholics. Tatayo ka, sundalo ka missionary ka Missionary ka, nagsishare ka ng ebanghelyo sa iba. Sundalo ka kasi ipinagtatanggol mo yung pananampalataya, hindi ka nakikipag-away. Hindi ka nakikipag-debate. Dialogue ang sa atin. Hindi debate, dialogue. Kasi pag debate, wasak ang relasyon Pero pag dialogue, we want to maintain the relationship. Okay, makinig man siya hindi, okay lang. Ayaw niya makinig sino ba talo doon? Di ayaw niya makinig, di siya ang talo doon. Doon tayo sa mga interesado, mga kapatid. Etong faith, hope, and love na tinatawag natin theological virtues, napaka
importante. Alright, let's have a quick review. Nung nakalipas na gabi ay napag-usapan natin yung pangatlo. Nasa prologue pa lang tayo mga kapatid. Nasa introduction pa lang po tayo. Pinag-uusapan natin sa katekismo ng Iglesyang Katolika na ang buhay pala ng tao ay dapat kilalanin po natin at ibigin po natin ang Diyos. Mahalaga makilala mo siya ng personal at mamahalin mo ang Diyos. Etong pagkilala at yung pagmamahal, magkasama po yan. Now, sabi doon sa last na pinag-usapan natin sa paragraph 3, ang mga tumanggap ng tawag ni Kristo sa awa ng Diyos at tumugon sa Kanya ng kusang loob ay nakakadama ng ganyak ng pag-ibig ni Kristo na ipangaral sa lahat ng dako ng sanlibutan ang mabuting balita. Ang kayamanang ito na galing sa mga apostol ay iningatan ng buong katapatan ng kanilang mga kahalili. Ang lahat ng tagasunod ni Kristo at tinatawag na palaganapin ito sa mga susunod na salit-saling lahi bilang pamamahayag ng pananampalataya sa diwa ng pagkakaisa ng mga magkakapatid at sa pagdaraos ng liturhiya at panalangin. Yan po yung pinag-usapan natin last time. Ngayon tayo ay nasa ika-4 na paragraph. Ang sabi sa ika-4 na paragraph ng katekismo ng Iglesia Katolika, dito naman pinag-uusapan yung pinaka-heading nito ay palaganapin ang pananampalataya sa paraan ng katekesis. Palaganapin ang pananampalataya sa paraan ng katekesis. Ang salitang katekesis, mga kapatid, ay madaling ikinapit sa mga malasakit ng iglesia upang gawing mga alagad. Tulungan ang mga taong sumampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Nang sa gayon ay magtamo sa paraan ng pananampalataya ng buhay sa Kanyang pangalan at turuan sila at aralan sa buhay na ito at itatag ang katawan ni Kristo. Mga kapatid, pangalawang heading na po ito. Palaganapin ang pananampalataya sa paraan ng katekesis. Ano gagawin natin? Ipapalaganap natin ito, ibabahagi, ikakalat ho. Ano ikakalat? Ang pananampalataya. Papaano ikakalat? Sa paraan ng katekesis. Mga kapatid, merong malasakit dapat tayo bilang mga Katoliko. Kanino? Sa mga kaibigan natin, mahal natin sa buhay, kasama sa trabaho, ang kumpare mo, kumare mo, na marahil hindi pa alam itong mabuting balita. Ano ang objective nito na palaganapin ang pananampalataya sa paraan ng katekesis na gawing alagad ang Katoliko? Gawing disipulo. Pag sinabing disipulo, estudyante, learner, apprentice, kapatid. Yan ang kulang sa atin. Kaya no wonder may mga kaibigan tayo nagpuntahan ng protestante. Bakit? Walang pundasyon, hindi dumaan sa tamang proseso ng katekesis. And I think and I believe sa panahon natin, dapat ma-address po yan. Ang ating bishop sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ay palagay ko na ibahagi na ito. Kaya lang kakaunti lang ang tumutugon. Kakaunti ang mayroong passion to do this. Kasi ang pagiging katekista, mabigat po yan. May mga training ho. Si Brad Calixto tayo ay sa kasalukuyan, dumadaan tayo sa pagsasanay bilang katekista. Gagraduate na ho kami itong March cycle A pa lang ho yan. May cycle B ho, may cycle C, may cycle D po yan. 4 na buwan na extensive na pag-aaral po yan ang nagtuturo sa amin, mga seminarista. Yung tapos na ba yung pag-aaral ng pagpapare, yun ang seminarista. Yung mga matatagal ng katekista,
at mga pari mismo. Yan yung tatlong grupo nagtuturo sa amin, mga kapatid. At mabigat to, para kami nasa Bible school. Okay? At nakasentro kami doon sa Catechism of the Catholic Church, mga kapatid. Gawing alagad itong mga Katoliko, mga kapatid. Tutulungan po sila na sumampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Kaya medyo mahirap ito Hindi ito ganun kadali Kasi para makatulong ka sa iba, dapat ikaw mismo well-equipped. You are well-trained. Hindi po pwedeng sasaba ka bilang tagapagturo ng katekismo na wala kang proper training. Hindi pwede. Hindi yan basta-basta bigyan ka lang ng lesson, tuturo mo. Hindi Dapat dumaan ka sa proseso katulad ng ginagawa kay Brad Calix ngayon last year pa tayo nag-aaral patungkol dyan sa pagiging katekista dire-diretso po yan. After po ng aking public declaration, ng aking birthday noong December 3, dire-diretso na ho ang plano ng Lord sa atin. Hindi na ho tayo humihintong mag-aral ng katekismo. May mga pari na din ho tayo na mentor natin, mga spiritual advisors natin. May mga tumitingin na kay Brad Calix ngayon ng mga seasoned na mga pare na tinutulungan tayo, nag-a-advise sa atin sa ating direksyon pagdating sa pag-aaral at ministeryo. Yun po yung maganda, mga kapatid. At ang sabi dyan, nang sa gayon ay magtamo sa paraan ng pananampalataya ng buhay sa kanyang pangalan. Ito yung basic ito yung foundation, kapatid, ang catechism. Basic po ito. Opo. At tuturuan sila at aralan sa buhay na ito at itatag ang katawan ni Kristo sa paraan ng catechesis. Now, ikalawa yung paragraph number 5 at dito tayo matatapos. Sa isang pakahulugang natatangi, ang catechesis ay maaring tawagin na edukasyon sa pananampalataya. Tandaan nyo yan, yung parirala na yan o yung praise na yan na edukasyon sa pananampalataya. Ano nga uli? Edukasyon sa pananampalataya. Yan po yung kahulugan ng catechesis. Edukasyon sa pananampalataya. Ulit, edukasyon sa pananampalataya. ESP, edukasyon sa pananampalataya. Actually, nagsimula talaga yan sa mga maliliit na bata, ang catechesis. Pero hindi lang ho yan nandun sa mga bata, kundi sa mga kabataan din po at sa mga may gulang na tungkol sa pagtuturo ng doktrina Kristiyana. Na ibinibigay po yan sa isang paraang organiko at sistematiko upang simulan sa kanila ang buong buhay Kristiyano. Organize po yan, dire-diretso po yan. Hindi tayo lumalaktaw. Pag yung unang lesson talaga yan. Hindi tayo pwedeng lumaktaw kaagad. Hindi ho. Proseso kasi yan yung paglago natin sa pananampalataya. Ulit, ang catechesis, ano ang tawag natin dito? Edukasyon sa pananampalataya. Pag sinabi nating edukasyon, ini-inform yung mind. May pag-aaral. Ang edukasyon, it could be formal, informal na edukasyon. May subject matter, may pinag-uusapan, may tagapagturo. Yan po yung catechesis. Merong guro, merong teacher, may estudyante, may pinag-uusapan, may assignment, may takdang aralin. Primarily ho, yung utak ang binabanatan dyan pag catechism. Ini-inform yung mind. Ano po yung inilalagay sa utak ng bata? Aral, doktrina, katuruan. Katuruan ng ano? Ng simbahang Katoliko. Wala naman tayong pwede ituro Yung catechism na binabanggit natin,
Ito po yung ating source ng teaching natin. Isa sa mga sources. Opo. Dapat meron po kayo niyan. Kung kayo po ay seryosong Katoliko na gusto nyong malaman ng doktrina natin, maliban sa Biblia, meron ka nitong kopya nito. 500 po yan pag binili nyo sa Catholic bookstore. I think sa National Bookstore meron din ito. Hindi ko alam, baka nawawalan din ho ng kopya dun eh. Punta kayo doon sa pinakamalapit na Catholic bookstore sa lugar nyo. Kasi ang presyo dito sa Bacolod, 500 eh. Opo. Yung isang kopya nito. Pwede mo naman ma-download yan sa website actually. Oo. Na-download naman yan. Kaya lang syempre, pag dinownload mo yan, dapat syempre meron kang device na maayos. Yung iba naman, pwede mo naman siyang kopyahin. No? Pero mas maganda kasing ganito eh. Ito, pwede mo itong masulat-sulatan sa gilid eh. Pwede kang mag-interact dito eh. Yan ang ginagawa ko sa mga libro kasi. Ito, bigay lang sa akin to ng pari namin eh. Si Father Luan. Dito sa Sumag. Regalo niya sa akin to eh. Marami to sa Rosaryo. Binigyan ako ng Rosaryo ng aking pare. So mga kapatid, mahalaga po to ha. At yung ating dinidiscuss, ito sa English po nakasulat eh. Pero yung ating sinusundan dito, Tagalog, nakasalin sa Tagalog. Opo. Ulitin natin ha, ang katekesis ay maaring tawagin na edukasyon sa pananampalataya. Pag-aaral ito eh. Pero pananampalataya. Anong klaseng pananampalataya? Pananampalatayang protestante ho ba? Hindi ho. Pananampalatayang evangelical ho ba? Hindi ho. Pananampalatayang katoliko. Magkaiba po yan. Now once again, mga kaibigan natin sila, mga protestante at evangelical. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, we have to respect them. Hanggang doon lang tayo. Respeto lang natin sila. Ganun lang yon. Basta diretso ka lang dito sa pananampalataya mo bilang Katoliko kasi napakayaman ng simbahan natin eh. Mayaman sa aral eh. Ang kulang lang natin, disiplina. Dapat may panahon ka rito. Kasi pag wala kang panahon, mahirapan ka mag-grow. Yung goal natin na 5, mahirapan ka dyan. Dito nga lang na para magkaroon ka ng informed na mind, posible may disiplina po tayo eh. Opo. Tapos gusto pa nating mag-grow, 'di ba? Yung ating personal walk with Jesus, yung ating maturity with humility. Pangatlo, ika-4 na dapat maglilid dito sa worship at paglilingkod pang-5. At yung 3 theological virtues na binabanggit natin kanina, yung faith, hope, and love. Importante 'yon. Pero pinaka importante sa lahat mga kapatids, sa lahat ng endeavor natin sa doktrina at pag-aaral, yung pagmamahal. Yan ang natin, yung pagmamahal. Pag sinabing Catholic, kapatid, all-embracing tayo eh. Hindi tayo exclusive, hindi ho. All-embracing tayo pag Catholic. Even Protestant, evangelical, we have to love them. Ganun yun eh. Ganyan ang tingin ko eh. Hindi tayo exclusive eh. Hindi eh. Ano yan? Open tayo sa kanila. Okay? Po syempre, masterin mo muna yung sa atin. Para magkaroon ka ng mabungang dialogue with the Protestant and evangelical, dapat master mo yung aral natin para maging fruitful yung discussion mo sa kanila. Okay? Hindi makipag-away hindi tayo doon. Dialogue lang. Kasi sa dialogue, nandun yung friendship eh. Mas mahalaga sa atin yung friendship kaysa sa doktrina. Okay? Yun yung sa atin eh. Mahalaga din ang doktrina pero mas mahalaga sa atin yung pagmamahal over sa doctrine. Opo. All-embracing tayo bilang Katoliko. Wala tayong iniitsapwera. Okay? Welcome lahat eh. Hindi ba gano'n naman Santo Papa? Welcome naman lahat eh. Okay? Pero syempre, mahalaga sa atin, alam natin yung aral na simbahang Katoliko.
at meron tayong desire na matuto, mga kapatid. Opo, yun po yung ginagawa ni Brad Calix kada gabi. Etong pinag-uusapan natin na usapang Katolisismo kada gabi, malaking bahagi to ng ating paglago sa ating buhay pananampalataya. Antayin nyo lang ho, no? Kasi kinakausap ko yung grupo ng Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod. Baka ho gumawa kami ng tayo dito sa atin dito sa ating broadcast. Baka gumawa kami ng parang a sort of institute para sa mga layman na mga interesadong matuto. Online nga lang. O magtuturo kami ng mga doktrina natin sa tingin namin dapat nyong malaman. Magsimula tayo sa foundation, sa pinaka-basics. Importante ho yun. So pag-pray natin, no, medyo madugo ang pag-ano nito pagsasaayos ng mga ng natin, parang curriculum natin dito. Ayusin natin to. And Lord willing, try natin by June, ha? So by June, tatry natin na magsimula etong sort of institute natin. Try natin siguro na 6 months muna. Tapos tignan natin takbo nito. Kung medyo magandang takbo, edi itutuloy natin to hanggang 1 taon na pag-aaral. So tignan natin kung ano yung magiging kalalabasan ho nito. Mga kapatid, ha, kung kayo po interesado, just let me know kung kayo po interesado mag-aral dito. Kaya lang online, ha? Yun ay exclusive naman ito para sa atin na mga Katoliko, ha? Opo, yan, i-consider po ninyo yan, mga kapatid. So, yan po yung assignment ni Brad Calix na gawin. And Lord willing, i-grant ng Lord sa atin yung opportunity na maipasa po natin sa inyo yung mga mahalagang doktrina ng ating simbahang Katolika. Alright. Time check, alas 8:31. Mga kapatid, yan lang muna gusto ko i-share tonight. Muulan ba dyan sa lugar nyo? Medyo masama ang panahon dito sa Bacolod medyo lang naman. Hindi naman siya ganun kaano. Makulimlim kanina pa Opo. Mga kapatid, let me encourage you. Hindi ho pwede na padalo-daloan kayo sa misa. Opo. Importante po sa atin bilang Katoliko, siniseryoso natin ito, yung pananampalataya. Mahalaga sa atin na si Jesus talaga yung sentro natin, mga kapatid. Inaayos din po natin yung pamilya natin. Kung kayo po yung married, mahalaga po sa atin na inaayos natin yung pamilya natin. Nagiging responsible po tayo, mga tatay. Alam niyo naman yung gusto ko sabihin. At syempre, mahalaga dito yung ating yung ating desire for growth, no? I-consider mo rin na maglingkod sa parokya. Kung wala pa ho kayong ministry na particular, marami tayong existing ministry sa parokya Opo. Depende lang yan kung saan ka hiyang. Depende yan sa gifts na binigay sa ng Banal na Espiritu maganda pag-aralan mo muna, huwag kang basta sumabak sa ministry na hindi po kayo ready. May mga tao po na in charge dyan. Magtanong-tanong ho kayo, i-consider nyo yung mga intentions ninyo na maglingkod, maganda naman po yan. Pero mangangailangan niya ng mga pagsasanay po para mas mag-gets ninyo kung kayo ay bagay sa ganyang klaseng ministry. Kung kayo po ay napagtanto na ninyo na kayo ay po pwede dyan, second step nyo, mayroong training po yan. At syempre, ilagay mo yung sarili mo, may commitment kasi yan, kapatid Oo. Pagka nandiyan ka na, importanteng dire-diretso na po tayo. Opo. Sige, announcement tayo, mga kapatid. Pag-pray po natin yung ika-10 anibersaryo ng asosasyon ng mga converted pastors sa Catholic Church na pinangungunahan ni Pastor Noedora, ang dating pastor na Katoliko na ngayon for 18 years. Siya po ay nakabase sa Cebu City. Magkakaroon po ng ika-10 anibersaryo dyan sa Cagayan de Oro City, dyan sa Pastors Formation. Opo, March 4. So hindi ako makakapunta ron dahil sa sitwasyon ng aking may bahay. Pero ipagdasal po natin yung needs ng
nabanggit na okasyon. Opo. Medyo marami-rami na ho na pastor na naging Katoliko ngayon sa Pilipinas at mukhang sa Negros ako pa lang ho. Oho. Nagdadasal po tayo ng 1 hektarya sa Bacolod para ho sa ministry na yan. Oho. Pagdasal ho natin, ang tinatarget nating area, probably Murcia. Kasi medyo malawak-lawak pa ang lupa dyan. Na bigyan sana tayo ng Lord willing, itong second quarter, o di kaya bago matapos ang taon na ito, ay mabigyan na tayo ng Lord na 1 hektarya. Basta sabihin nyo, Brad Calix, para saan yung 1 hectare? Papatayo tayo kasi ng chapel dyan eh. Tapos mag-invite lang si Brad Calix ng mga pare na po pwede magmisa dyan. Hindi naman tayo pwede magmisa kasi pare lang gumagawa niyan eh. Pag layman kasi hindi natin trabaho magmisa. We can preach the word. Hanggang doon lang tayo. Mag-disciple, turuan ng mga tao tungkol sa doktrina, pero ang pagmimisa, hindi yan sa atin. Sa mga pari lang yan. So, pagdasal natin yan mga kapatid, yung kalahati niyan, meron tayong chapel, doon kasi kami lilipat, yung aking pamilya, pagawa tayo ng mga iba't ibang kwarto dyan, at yung kalahati po niyan, ang kalahati hektarya, livelihood yan para masustain yung ministry. Pwede magtanim, mag-alaga ng mga hayop, etc. So yan po yung napupursi natin na pwedeng gawin. Kaya pagdasal ho ninyo, medyo mabigat ho yan eh. Medyo mahal ang materyales sa construction, labor pa. I-oversee lahat ni Brad Calix yan dito sa Negros. Opo. Sa Bacolod ang sentro kasi natin. Kaya ho, medyo challenging ho yan para sa atin. Pag-pray natin, no, mga kapatid, at least yung mga kaibigan kong pastor, napapakinggan nila ito, at least alam nila ito, na ito ay transparent tayo dito, kung ano, alam nila kung ano nangyayari sa kanilang dating kasamang pastor. So hindi natin kailangan itago to. At least alam to nila na nandito sila ngayon eh. Makasama ko na sila mga pastor nandito ngayon sa broadcast natin. Mga kaibigan ko yan at I think the reason why nandito sila because they respect yung aking desisyon. Hindi ko na alam kung ano pang kanilang motibo ng kanilang pagsama sa atin dito sa broadcast. Pero yun lang naman nakikita ko dyan. Na nandito sila bilang mga kaibigan ko. Nandito sila para makinig sa ating broadcast. Alright. Meron pa ba tayong... Mga kapatid, sa next month ay magkakaroon po tayo ng series. Abangan ho ninyo ang pagtatanggol sa pananampalataya. No holds barred in defense of the Catholic Church. Isa po ito sa mga pag-uusapan natin. Yung isang libro na ginawa ni Brother Marco Antonio Castronuevo, Evangelista. Opo. Isa po siyang apologist. Nagtuturo siya ng katekismo. Opo. Makikita rin yung kanyang mga videos doon sa TV Maria. Opo, sa YouTube. Exciting ho ito na pag-aaral mga kapatid. Pag-uusapan natin ang isisiris po natin ang ilang mga bagay-bagay. Especially po ang mga controversial, no? Mga controversial na pag-aaral katulad po ng sign of the cross. Ba't ba natin ginagawa yan? Para sa iba, iyan daw po ay tatak ng halimaw. Pangalawa, yung rebulto. Sinasamba ba talaga ng Katoliko ang rebulto? Pangatlo, ano bang tayo natin sa celibacy? Sabi ng mga kalaban ng mga Katoliko, na aral daw ng demonyo ang hindi pag-aasawa ng mga pari. Tapos pag-uusapan din natin yung Trinity, yung Santissima Trinidad. Ang sabi ng mga anti-Catholics ay isang inventong aral lang daw po yan. At pang-anim, yung 7 sakramento. Ang sabi nila, hindi naman daw yan tinuturo ng Biblia. Ay titignan ho natin kung gaano katotoo yung sinasabi nila. Meron tayong 7, meron tayong binyag, meron tayong kumpil, meron tayong Eucharistia, matrimonyo ng kasal,
Meron tayong banal na orden. Ito yung ordination sa ating mga kaparian. Yung meron tayong kumpisal at meron tayong santo olyo. Yung bang kapag mamamatay ng Katoliko, meron tayong ginagawa dyan. Opo. So, kompleto tayo sa Catholic Church. At pag-uusapan po natin yan, tingnan natin by March. Antabayanan nyo ho yung ating pag-uusapan na yan. Pagtatanggol sa pananampalataya. Mahalaga malaman natin ito. At meron tayong maisasagot sa ating yung mga kaibigan nyo, probably sa trabaho, mga tropa nyo dyan sa community, may mga kaibigan kayo ibang pananampalataya. Again, conversation tayo, dialogue lang tayo. Pagka-debate, hindi na tayo doon, ha? Yan ang pakiusap ko sa inyo, huwag kayo makipag-debate. Hindi natin kailangan niya sa panahon na ito. Ang mahalaga dito ay ma-share mo lang, dumepensa ka lang, okay? Hindi tayo naghahamon. Didepensa lang tayo. Pag tinanong tayo, eto sagot natin. Kung gusto pa nilang medyo malalim dyan, sasabihin na lang natin, magkape-kape na lang tayo, Brad. Kasi medyo lalalim pa yan baka saan pa pumunta yan. Yan, ganun lang tayo. Kape-kape na lang tayo, Brad. At usap-usap lang tayo. Hanggang dyan na lang tayo. Kape-kape lang tayo. Ayan. Para we would like to maintain the relationship, mga kapatid, ha? Mas mahalaga yung relationship, mas maganda yung pagmamahal over doon sa debate. We don't want to lose yung relationship. Importanteng relationship. Sa ngayon, hindi pa ayaw nila sa ngayon Pero siyempre, dahil kaibigan mo yan, baka dumating yung takdang panahon, makakasama natin yan. It will take time. Hindi yan ganun kadali. At hindi natin trabaho yon magkumbinse. Magtayo, papakita lang natin yung buhay natin. May konti tayong sinasabi sa kanila. And kung gusto nila mag-journey na kasama tayo, welcome naman. Hindi naman tayo exclusivist tayo po ay open tayo. Sige, kung gusto nyo mag-journey with us, sige, join lang po kayo. Kung sa tingin nyo sa gitna ng journey, aalis kayo, kayo po. Wala namang problema sa amin yan. Opo. Alright, mga kapatid. Maraming salamat. Gusto ko lang i-acknowledge yung aking parish priest dyan sa San Juan Nepomuceno. Sa Sumag, si Very Reverend Father Luan Torrefranca. Pads, magandang gabi po. Si Reverend Father Nobles, ganun din. Yung aming dalawang seminarians na si Bro Chris Simon Bilaong Abadilla, saka si Bro Kent Herson Casiano. Sister Malu Albarestan, ang presidente ng PPC at lahat ng mga opisyales. Si Bro Bernardo Apuyon sa finance. Si Bro Mike Sarad, yung aming parish secretary. Si Marilyn Logroño, Jubian Mare, at kay Homer Aspan. Mga kapatid, pag-pray nyo si Brad Calix because I was invited to give a talk dyan sa Sacred Heart Seminary. Etong March 1, this coming Saturday. Pag-pray lang po ninyo na mabigyan natin ng justice yung ating talk sa grupo ng Divine Mercy. Opo. Umaga po yan. Ako po yung kanilang speaker dyan. At yung audience natin ay mga taga-Divine Mercy. Bigyan nawa tayo ng Lord ng mercy. Bigyan tayo ng tamang preparations sa ating talk. Ma-encourage yung Catholic community na maging matatag sa Panginoon, hawakan ng doktrina ng simbahang Katolika, at ipamuhay ito. Yun naman ang gusto nating i-share sa kanila. Mga kapatid. Alright. Tayo po yung manalangin. Pero bago tayo manalangin ay gusto ko munang batiin yung mga kasama natin sa broadcast tonight. Elfrey Soto Habido, maraming salamat bro. Corazon Gagi, salamat ate ha sa pag-share ng ating video. Ganon din kay Mariby Cabato Largo, salamat. Bobby Taruk, maraming salamat bro sa insights ha. Oo. Masipag tumagan mga insight natin Baka ito yung gagawa ng mga articles natin later on. Bobby ha. Baka yan yung ibibigay kong task sa iyo later on sa grupo ng Kabrad. Jessa Moridas, maraming salamat po for joining.
Bien Agabin, salamat. Sergio Emperado, ito kaibigan natin to. Maraming salamat. Pastor RJ Amporias, mga kaibigan natin sa Southern Baptist ito. Pastor, maraming salamat for joining ha. Isa rin po itong nagtuturo sa Bible School, si Pastor RJ Amporias. Sino pa ba? Si Atia Montejo, salamat po. At yung kaibigan natin taga-Prex dyan sa Taytay, si Acero Obilio Dorado Gary Joy. Bro, just let me know kung kailan ka available. Inaantay ka namin. To talk about yung Prex. Pastor Valfano Senior, dati kong kasama to sa Spin Media. Napaka-active nito sa Spin Media si Pastor Valfano. Maraming salamat, Pastor ha. Nasa Jensen ito kung di ako nagkakamali. Regards lang po tayo sa tropa natin dyan sa Spin Media ha. Sino pa ba? Si Pipito Barbo nandito rin. Salamat bro. Si Erwin de la Cruz, Brad, maraming salamat. God bless sa iyong ministry din sa online. Samahan ka ng Lord. Si Pastor Levi Posadas. Pastor, magandang gabi po sa mga tropa ho natin dyan sa Fundamental Baptist. Maraming salamat po. At regards po kay Pastor. Try ko makabisita po diyan sa sa papa ho ninyo. One of these days, tingin po tayo ng oras para makabisita. Sino pa ba? Danilo de Guzman, bro, magandang gabi. Salamat sa sa dasal mo para sa ating broadcast. Sonet Sena, salamat po. Rene Boy Kalimpong. Henrix Amukad, maraming salamat. Brad Cortez, dyan sa Kabangkalan. Maraming salamat, Brad Ang Cortez. Si James Regalario Sabino, salamat. Ebenezer Pastor, salamat po. Letty Auza. Salamat ha. Si Harvey Angke, ang Vice President po namin sa sa Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod. Maraming salamat, Bro Harvey. Kay Jermeline Honasan Balahadya. Salamat ha, dyan sa San Pedro Laguna ito Sino pa? Merong isa rito kasama tayo, may binabanggit siya rito ng debate. Sabi niya, bugbog sarado raw MMCGI sa debate sa dalawang topic. Ewan ko sa kanila, walang kadala-dala makipagdebate sa Katoliko. Kaya ayoko makipag Hindi naman sila uubra kasi nakikipagdebate pa kasi. Ano pa ba ito? Sino pa? Si Raydan Garcia. Sir, magandang gabi ho. Hindi ko alam kung pulis tong kaibigan natin Nakikita ko si mga post niya, pulis Baka pulis ito si Brad Raydan Garcia. Bro, maraming salamat ha. Hopefully makapag-usap po tayo minsan. Sino pa? Si Neil Kevin Perez. Sabi ni Neil Kevin, good evening bro. Meron mo nakikinig dito na Protestant. Katabi ko ngayon, nakikisubaybay sa'yo. Mga tropa naman natin yan sila May mga kasama nga ako rito, makasama ko sa Baptist Mga tropa natin yan. Mga walang masamang tinapa yan sila. Okay yan sila. Sino pa ba? Ayun, si Doc Ron, Louis Soliman Lim. Mahusay po na pastor yan. Isang kilalang pastor sa Pasig po ito. Si Doc Ron. Doc Ron, magandang gabi po. Regards po sa tropa natin dyan sa Pasig. Opo. Wala na ako. Wala nang nabanggit ko na. Si Alan Janeta sa Hungary nandito. Alan, salamat ha. Nagkaroon ka ng time para sa ating broadcast tonight. Nasa Hungary po ito Si Alan Janeta. Ayan, okay. Okay na. Pagka na-miss ko kayo na hindi kayo nabanggit ngayon, bawi tayo bukas ha. Parang wala naman Nabanggit ko naman na lahat. Yung mga nandito. Okay. Okay na. Time check, 8:48 ng gabi mga kapatid. Let's pray. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa aming learning tonight. Mas interesado ho kaming ipagdasal ang Santo Papa ngayon. Marami nagsisirculate ng mga fake news sa online. Patawarin niyo po sila yung mga nagbibigay ng balita na patay na raw ang Santo Papa. Nagdadasal po kami ng kahabagan nyo kay Pope Francis.
Alam kong ang panalangin namin ay mahalaga, pero mas mahalaga yung kalooban nyo para kay Pope Francis. Nag-aantay lang ho kami ng gagawin nyo para sa kanya. Ingatan nyo ho kami sa aming pagtulog mamaya at yung mga kasama namin dito sa broadcast ng mga pastor. Patubayan nyo po sila, sana ho yung aming friendship ay naandun pa rin sa kabila ng aking kakaibang desisyon noong nakalipas sa taon. Mga kaibigan ko ho itong mga pastor na nandito ngayon. At alam ko sa isang banda ay naandun pa rin yung friendship talaga. Medyo masakit nga lang talaga yung desisyon last year, pero yun po talaga yung desisyon. At ang sa akin lang ho ay magdidire-diretso lang po ako sa pinagagawa nyo sa akin dito sa simbahan habang mini-maintain ko ho yung relasyon ko sa mga pastor na ito, na mga kaibigan ko naman na nagmamalasakit din sa akin. So maraming salamat po sa aming learning. Tulungan nyo kami na mag-grow bilang Katoliko, yung seryosong Katoliko talaga. Hindi yung nominal na Katoliko na pasimba-simba lang, pamisa-misa lang, na wala namang impact sa buhay, sa pamilya, sa trabaho, sa negosyo. Gamitin nyo ho yung broadcast na ito, Ama, na makapag-encourage ako ng mga Katoliko na talaga maging seryoso relasyon kay Kristo. Ganon sa inyong salita. Pinagdadasal po namin ang maayos na pamamahinga namin mamaya. Lord willing, bukas magigising pa ho kami. Samahan niyo po yung makasama namin sa broadcast tonight na may iba't ibang intentions sa kanilang prayers. Sa inyong kalooban po ay mangyari ang lahat. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming mga alalahanin sa buhay. Tulungan niyo kami na ma-practice lagi yung pananampalataya na nakarekta sa Panginoong Yesus. Pananampalataya na kayo po ang magbibigyan ng parangal. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Maraming salamat, Ate JC Alabs. Kung di ako nagkakamali, sa Far East Broadcasting Company ito si Ma'am. Siya po yung aming station manager ng 702 DCS. Maraming salamat, Ma'am JC Alabs. Salamat po for dropping by. Regards na lang po sa mga kaibigan natin dyan sa FEBC Philippines at dito rin sa DYBS Bacolod. Alright, sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro. Ako po si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo, and bye for now.